I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayun, sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business namin minamahal. Walang energy si Junjun. Hello po. Ayun, sama ko po si Ate Vera mga ka-business. Ay, magnalaw tayo aming mga ka-business. Yes po. Ayun, si Ate Vera po ay nag-aayos ng sailing fan. Sailing fan yan, di ba tayo? Opo. Sailing fan mga ka-business. At ako ay nakatingin lang. Charot. Di mga ka-business, ano lang po ako chill lang, wala pa po ako sa wisyo. Sa wisyo. Kaya yung mga ka-business kasi tingnan nyo yung mata ko namumugto. Nangyari ito June. Ano lang tibers, konting LQ. LQ. Hindi talaga maiwasan mga ka-business, pero okay lang po yun kasi bago naman ako umalis is naging okay naman kami ni Bayo, usap naman. Under control. Yes po. Si Bayo nga po pala ay nasa bahay. Kasi, yun nga, napanood niya naman nung nakaraan mga ka-business. Sakit kasi yung bewang niya. Baka kasi UTI te. Yun, inano ko sa kanya, baka may UTI siya mga ka-business. Pero, siguro after New Year yun, papacheck up ko yan siya ulit. Yun yung ano ko sa kanya. Kasi, feeling ko kasi, tulad nung sa akin nung nakaraan, di ba ikaw din, Taste? Bakit din ba dito mo? Oo. Bewang. Yun kasi mga ka-business, pagka may UTI ang tao, ang unang sumasakit is balakang pala, hindi bewang. Balakang, mga ka-business. Yun yung iniinda niya ngayon. So, sabi ko sa kanya, ano yan siguro pa? Yun nga, UTI. Kasi ganun din ako mga ka-business, kung naalala nyo nung dinala ko sa ospital nila ate at kuya. Yun nga, UTI. Tapos, inanuhan pa ako doon ng ano ba yun? Antibiotic. Oo. In-injection. Ay, hindi in-injecte yung ano ba? Kaswero? Oo. Tapos naanuhan ako ng swero ng mga ka-business dahil sa, yun nga, yung UTI ko is sinama na sa swero yung ano. Yung gamot. Pero pag wala kang swero, pwedeng i-inject lang. Pero yun yung ginawa sa akin. Kasi di ba hindi ako nagpa-swero? Hindi ako yun pala yun. Hindi ka nagpa-swero. Sakit ng tilaw. Ano siya? In-inject lang ako. Hindi masakit yung gamot? Maano siyang pumapasok. Parang Makirot? Makirot. Oo, ganun din sa akin. Sinabi man ng nurse yun ang lagay. Ayun naman kasi sa akin ng mga ka-business is, kaya naman ako swinero nun kasi ilang araw na ako hindi kumakain. Tapos, dual ako ng dual. Pasintabi ko sa mga kumakain. Dahil nga sa bawat, kung ano yung kakainin ko, parang nilalabas ko lang. So, ang nangyari ng mga ka-business is, swinero ako para hindi ma-dehydrate. Tapos yung gamot, doon pinasok sa swero. Grabe, ang sakit. Lalo pag puro, yung hindi nakasama sa swero, mas parang yung kirot sa loob. Direct din yung kasi dito siya sinaksak eh. Pero may kasamang na yun. Kumbaga tinutulak pa siya tubig, ng swero. Tubig na Ang sakit mo pala mga ka-business. First time ko rin kasi yung tibers na maswero sa tanang buhay ko. Ay, hindi pala, second time pala kasi nung nanganak ako kay Kuy. Nakaswero ba ako? Ay, hindi yata ako nakaswero nung nanganak ako kay Kuy. Kinuhanan ako ng dugo dito. Yun lang pala. Hindi ako nakaswero nun kasi hindi naman ako CSE, normal delivery naman ako nun. So, yun nga. First time ko yun na maswero. Sa tanang buhay ko. First time ko rin ma-hospital. Yun yung pag-aanak ko. Ay, hindi. Ako kasi wala ko na yung dito. Nung bata kasi ako, kaya ayaw ko nung pina-check up, di ba ayaw kong ayaw kong magpa-confine. Nung bata kasi ako, parang na ako, ayaw ko na sa loob ng hospital. May trauma ka. Kasi nung bata ko, lagi po ako sa hospital. Sa isang linggo, kung hindi 3 beses, 2 beses. Sakitin. Sobrang sakitin ko dati, tapos sobra ng yung katawan ko, bugbog na ako ng kakaswero dati. Kaya parang, pag ngayon, parang pag iniisip ko, ayaw ko na kung maaari. Kaya sabi ko sinabi ng doktor na magpa-confine ako.
Ayaw ko. Wag na lang po. Kasi talaga mga kabisis, hindi ang hirap pagka nandyan ka lang lagi sa ospital. Ang hirap ng mga kabisnes. Yun pa nga lang magbabantay ka. Ang hirap na nga kasi na-try ko yan sa lola ko. Baka yung ikaw nandun. Ikaw yung pasyente. Ay, naku, huwag na. Yun nga sabi ko kay Bay, ano yan pa, UTI. Kasi yun nga, nung hinilot nga siya ni Kahimas, mga kabisnes, first hilot sa kanya, napansin agad yung UTI niya. Na-point out ni Bus Kahimas yung sakit ni Bay. Kasi ni Sir Kahimas kasi nalalaman niya yung mga ano niya. Kasi ano siya ano ba siya tawag? Reflexology ba yun? Oo, reflexologist. Reflexologist si Bus Kahimas. Kaya ayun, sabi niya, Bay, may konti kang UTI. Tapos yun nga, yung nagpa-check up din kami noon, medyo mataas nga yung ano niya. Kasi pinakita ko rin yung result niya mga kabisnes sa best friend ko na nurse. Sabi niya sa akin, Liz, yung asawa mo, medyo mataas yung ano niya, hindi siya above normal. So, ibig sabihin, may UTI. Oo, mataas yung sa kanya. Kaya sabi ko, ang dati naman, nakaka-cause nun yung kakakobra. Dati. Ngayon, siguro dahil mahilig siya sa tuyo, yun yung napansin ko rin kay Kuya. Kung hindi tuyo, tinapa. Or minsan, ako kasi, mahilig din ako dati sa diba? Yung, pag more on gulay po kasi kami dito, magsasawsaw ako ng bagoong. Yun, share po kami lagi doon ni Kuya Bay. Kami dalawa yung magka-vibe sa ganung isawsawan. Kasi syempre kung galing ka probinsya, mga ka-business, relate kayo dyan kasi yung mga galing sa probinsya, yun ang hilig. Yung tuyo, ginamos, yan, paborito yung yan. Ginamos bagoong, anuan lang namin ni Kuya Bay ng kalamansi yun, patakan lang namin. Tapos sili, yun ang namin ni Kuya Bay. Yan ang hilig nila mga ka-business. Kaya ayun, nagka-UTI pati ito. Di ba may UTI ka rin? Oo, di ba? Yun, sabi ko kay Bay na, pa-check up nga, kasi yun, sumasakit yung bewang niya. Pero ako, meron akong reseta ng doktor dati for UTI. Di ko lang alam kung pwede ba yun sa kanya. Siguro ipatry, no? Yung ganun. Tama ba mga ka-business? Kasi, iba-iba rin kasi yung yung UTI. Yung sa'yo, UTI? Reseta sa'yo. Hindi ba yung dalawa yun eh. Silicosib? Hindi. Silicosib ba yun? Or Cotrimoxazole? Contry, yung lang sa Contry, di ba? Yun. Yun din ang inano sa akin, Cotrimoxazole. Yun yung pinatake sa akin ng, nireseta sa akin ng doktor. Nung una namang ako, may kasamang sambong. Isa yun. Maganda din yung sambong sa mga may UTI at saka kidney infection. Dalawa kasi yung yung ata ng sambong. Sambong na pang ubo, meron ding sambong na pang UTI. Pero mas maganda nga kung sambong talaga na yung nilalaga. Kung mayroon lang. Kasi ang hirap po kasi tahon-tahon dito Siguro sa bundok, di ko lang sure mga ka-business. Baka meron. Kaya yun, pinagpahinga ko muna si Bay. Sabi ko, sige, ako na lang muna. Kasi nagtalo talaga kami kanina. Basta may maliit na bagay lang yung mga ka-business na medyo pinag-discussion na namin dalawa. Pero bago naman ako umalis pumunta dito is ayun, nag-sorry na din ako. Ako naman kasi nagsimula. Maldita. Hindi, tinanong ko kasi siya alam niyo naman po ugali ni Bay, yung joker ba na, yung parang pinipikon-pikon niya ako. May time, hindi naman talaga may time, may talaga na pikon ako, tulad niya mga bashers, di ba? Napipikon ako. Pero yun, kasalanan ko kasi tumaas yung boses. Ako naman yung tumaas yung boses. So, yun, ako din nagpakumbaba. So, okay na din yung gano'n na, tapos sabi ko pa sa kanya. Tsaka kasi, pag may nararamdaman ka, parang irritable ka, yung makarinig ka ng mataas ang boses, ng mumurahin. Parang ang bilis yung pakiramdam mo. Alam ko yung ni Kuya Bay. Kasi gano'n ako, pagka kunwari may nararamdaman ako, kasi nahalata ko si Kuya Bay, ganun siya ngayon. Mabilis mag-init ang ulo. Kasi lately, di ba may mga naramdaman ako. Ganun din ako kay Lito, Yung parang mabilis kang magalit sa kanya. Di ba si Lito maingay, malakas ang boses. Pagka kunwari may
pinakisuyaw ko na kahit sabihin lang niya, oh, saglit lang. Yung parang iba yung iba na dating. yung ano mo kasi feeling mo ano na yung feeling mo pinagkakaisahan ka, ganun na yung pakiramdam mo. ang lakas na yung takbo ng utak mo, parang ano. Kaya pala ganun si mga kabisis, ang bilis niya talagang mairita. Sa akin lang naman. Yun, Sa ibang tao hindi naman siya Yun ganun. din napansin ko kay Kuya Bay kasi nung nakakaraan din ba ang bilis yung maano sa'yo. Oo, Hindi naman siya ganun eh. Eh sabi ko sa Napansin lang isip-isip, pala nila mga kabisnes. sabi ko sa isip-isip ko kasi siya may nararamdaman. Kaya nga ang ginagawa ko mga kabisnes, pagka gano'n na yung, ano niya, di ba nakikita mo Tiverse parang nilalambing-lambing ko. Tapos minsan mga kabisnes sinalik-halikan ko dito sa cheeks niya para lang maano yung pakiramdam niya ba. Ganun ginagawa ko mga kabisnes. Kanina nga, bali, yun nga, inaasar niya ako. Ako na nagalit na rin siya. So, yun nga, nagtagpo yung ano namin, pareho yung galit. Oo. Tapos sabi ko sa kanya, ako na nagpakumbaba kasi sabi ko, huwag mong taasan yung pride mo pa. Sabi ko sa kanya, kasi ayaw niya pa rin eh, kahit ginaganon-ganon ko na siya, ayaw niya pa rin. Sabi ko, huwag mong taasan yung pride mo. Once na nagpakumbaba na ako, magpakumbaba ka na rin. Huwag ka nang nagpakumbaba na nga yung isa, ikaw mataas ka pa rin. Ayun, tumahimik na siya, tapos ilang saglit lang, wala na, lumakap na, gano'n lang mga ka-business. Hindi talaga maiwasan eh. Pero, part naman ng yan pagsasama, sa totoo lang mga ka-business, part ng pagsasama, kasi abnormal talaga yung mag-asawa na hindi nagkaaway. May maintenance ng pang-high blood si Kuya. Ngayon, Hindi na siya. hindi naman na siya wala naman na yung high blood niya. Tapos na din naman yung gamot niya sa, pero kasi yan, Tiverse eh. Yung mga nakaranas ng maintenance kasi ganun pa rin Yun yung ko. Kasi based sa mga naging ka-close ko din na yung mga nakakwentuhan ko, pag may karamihan dumaan galing sa pagka-maintenance, di ba? Hindi naman lahat. Mabilis daw mainitin ang ulo. Lalo na yung mga taong dumanas ng operasyon, yung mga yun nga, isa na yun, yung may maintenance, yung nasalina ng dugo. Yun mga kabisnes, mabilis mag-init ang ulo, which is si Bay. Kasi nga, dumaan sa pagkakaroon ng maintenance. Dapat nga pala nung maintenance hanggang na yun. Depende rin siguro yun kung ano ng high blood niya. Sakit niya? Hindi, yung ng doktor. Oo, yung meron kasing, kunwari, maintain mo yan hanggang 6 months. Maintain mo yan hanggang 5 months. Meron ganong inaano ng doktor. Pero meron naman maintenance sa habang buhay na, yung ganon. Yung sa naman niya is, kasi nga may BP naman ako sa bahay. Normal naman na palagi yung dugo niya. Siguro, may time lang na mataas yung dugo. Lalo na kasi pagka may sakit ka, talaga. Yung talagang sinumpong siya ng init ng ulo. Pero yung nakaraang Tiverse, sumakit na naman yung ulo niya. Pero, pinainom ko lang siya noon ng Biogesic ba yun? Sa high blood pala mga ka-business. Sabi ni ate, lang pala, suka. Kote, ang ginawa ko, kwento ko rin yun kay ate kahapon. Yung bawang, bawang lang po mga ka-business, tsaka suka. Ibinabad ko yung maraming bawang sa suka. Pag nakaramdam ako ng yung kasi wala akong pambipi ngayon sa kapitbahay meron. Pag sumama kasi yung pakiramdam ko, hindi na ako makatakbo rito kasi hindi naman ganun kalapit, diba? May kapitbahay po akong merong BP, ng kiki-BP ako. Pag kung medyo mataas, ang ginagawa ko, umiinom ako nung... So, gagawa ka ng suka na may maraming bawang? Sobrang daming bawang talaga. Alam mo yung garapon na ganyan, kalahating bawang yun. Pinitpit ko lang. Tapos, suka. Wala akong ibang hinalo, suka lang at bawang. Suka na tuba or suka na... Dato puti yung ginawa. Dato puti. Kasi si Bay, may suka naman siya sa bahay. Kaso, may bawang, may sili, may ganun din ako, kaso iba yung inano ko walang halo talaga. Try ko nga sa kanya yun. Kasi may time talaga mga kabisnes na sobrang sakit ng ulo niya. Ako natataranta, hindi ko alam kung gagawin ko. Pero may gamot naman siya dun sa bahay. May time kasi na
yung gamot na yun, hindi basta-basta i-epekto. Yung Losartan, tinitake niya. May time mga kabisnes, hindi talaga siya sa kanya. Kasi yung ano ba tawag dun yung nilalagay sa ilalim ng dila? Amlodipine, hindi amlodipine eh. Basta may yung nilalagay sa dila mga kabisnes. Hindi kasi pala daw yun advisable na kung BP mo is sobrang taas. Yung kasi daw dapat yung pag as in mataas na. Tsaka pa lang yun advisable ilagay sa ilalim ng dila. Kung kumbaga mataas lang, hindi pa pwede. Yung kumbaga hindi pa advisable. Yung sobrang taas, yun lang gagamitin yun. Yun pala yung mga kabisnes. Akala ko kasi na pag mataas na agad yung dugo is ilagay na agad sa ilalim ng dila. Hindi pala. Ganon din si Kuya Bay dati. Binilan ko siya nun kasi may time talaga na masakit yung ulo niya. Pero hindi naman ganun kataas yung BP niya. So, ang ginawa ko, yun nga, pinapalagay ko sa ilalim ng dila niya. Hindi pala siya maraming nag-comment dun sa amin na, Junjun, hindi naman yan pwede kay Bay. Hindi naman ganun kataas yung BP niya. Ay, kaya pala. So, yun lang. Ano lang sa kanya, Amlo at saka Losartan. Yun kasi yung reseta talaga sa kanya ng doktor. Kaya maganda rin pagka may comment section talaga. No? Kahit ako, ang dami nilang mga comments sa akin. Kasi ano din sila, Tia, may mga karanasan kasi yung mga viewers. Yung iba talaga nagtatrabaho sa hospital. Sa hospital, mga nurse, mga midwife, yun, yung mga may alam talaga. Taka marami rin nagme-message sa akin nga na, hindi, ganito ay painom mo kay Bay, ganito, kasi ganyan, naranasan ko yan, ganon. So, ayun, salamat sa inyo mga kabisnes, kasi yung mga comments nyo is, inano din po namin yung mga kabisnes. Isa rin yun sa nagtuturo sa amin baga, no? Nagbibigay informasyon sa amin na, ayun nga, yung mga dapat gawin. Kaya thank you so much po talaga mga kabisnes, no? Kasi, malaking tulong po sa amin yun, na kumbaga nagkakaroon ng dagdag kaalaman. Yun pala yun. Magpapaulit-ulit na naman ako sa sinasabi ko. Kaya ako lumabas kibela. Kasi paulit-ulit to. Kaya ka naman dyan sa paulit-ulit mong pagsasalita. Kasi ito naman mga kabisnes. Kasi ganito ang effect ko ng tumatanda. Ay, gano'n. Malapit na po ako mag-binopost mga kabisnes. Kaya pala ko ka doon siya. Oo. Sabi nga ng mga ibang ka-business natin na may sakit ako, pag-menopause na rin kasi ako. Bata pa po siya, mas bata po sa akin sa Tiber. Ilang taong ka na, Tibers? 31. 31. Ako 36 na ako mga ka-business. Huwag naman na po muna mga ka-business mag-menopause. Wala mga baby mga ka-business sa Tiber. Okay na yun, di ba, Tibers? Malay mo, ngayong darating na 2025, magkaroon na sa Tibera ng Junakins. Sana all Tibera. Iba po kasi yung kasi ako, kahit may mga pamangkin na, syempre, dating inalaga ako ng mga baby. Iba pa rin kasi yung sayo talaga. Oo, totoo naman yung mga ka-business. Kasi yung nanggaling sa'yo. Nakikita mong yung concern nila sa'yo ngayon iba. Oo. Yung kumbaga concern sila sa'yo. Iba pa rin yung sinasabi mong anak kasi. Kasi, para sa akin, Tibera, totoo naman yung mga kabisnes. Mahal naman talaga natin yung mga pamangkin, mga natin, di ba? Pero iba yung pagmamahal mo sa sarili mong anak. Iba talaga mga kabisnes. Kasi ramdam ko yun, mahal na mahal ko yung mga pamangkin ko, lalo na yung pamangkin ko na pinakauna, first apo ng papa ko. Yun talaga yun yung pinakaano sa amin. Pero, yun nga, simulan dumating din yung anak ko, andun na nabuhos yung Kasi, sa totoo lang, hindi ako madamot sa mga pamangkin ko mga business. Pagka may pera ako talaga, as in, bili ng bili, bigay ng bigay, ganun. Ganun ako hindi ako sa mga pamangkin ko. Kahit naman hanggang ngayon, pag nag-chat yung pamangkin ko na yun, tita, pwede, paano muna ng pera, tita, kasi yan, si papa, wala pang sahod, bayaran na ng apartment niya. Kasi nga, dorm apartment. Dorm pala kasi nga nag-aaral ng college. So yun, padala naman ako kahit paano at least makatulong. Ganun ako sa mga pamangkin ko. Pero sa anak ko, yun, mas doon talaga mabubuo siya. Pagmamahal. So yun lang mga ka-business. Ito muna ganap namin ngayon dito. Abangan niyo pa mamaya. Mamaya papakita ko sa inyo si Bay, don't worry. Pag uwi ko mamaya sa bahay mga ka-business. Pahinga lang po siya. Pahinga lang po sa ngayon kasi nga
pagbigyan na natin dahil nga, alam niyo naman, at saka marami kasi nakakapansin tibers, mamayat talaga si Kuya Bay. Si Kuya Bay? Ba't kita kina Kuya? Mas matanda ako sa'yo. Ayun nga, namamayat siya. Tapos, simula naman siya yung yung maputla. Kausap ko nga siya kahapon. Sabi niya, Tibers, sabi niya, mamayat na naman ako sa niya. Oo nga, sabi ko naman. Kaya saan magpa-check up ka ulit sa Tibers. Oo, yun yung ko sa kanya. Kasi din, yung problema ko kasi yung may-ari kasi Kaya sabi ko nga sa vlog namin, gusto kong maghanap ng ibang maupahan. Sabi nga ng ibang bilisan mo na paghanap din. Huwag na kayong magstay ng matagal dyan kung ganyan lang din naman na. Yun nga, ayaw naman din ng may-ari yung sa pintura sa mas lalong dumadami kasi Tibers Dati, kunti lang siya ngayon. As in, paakit kasi na siya. Sa baga? Masama sa baga. Doon pa naman malapit sa pinto, laging naupo si Bay. Sa may pintuan namin. Yung molds ng is nasa pinto to. Yan, nasa likod. Doon siya lagi nakaupo mga ka-business So yun lang mga ka-business, balikan ko po kayo maya pagka okay na ang lahat. Okay naman talaga. Hindi naman magiging ganap dito sa KB House. Yun. Ayun mga ka-business, nandito po kami ngayon sa loob ng van ni Ate Mengay. Ayan. Pagkay ka naman Ate Mengay sa aking vlog. Hello mga guys. Yes po mga ka-business. Nandito kami ngayon sa loob ng van. Nagtatambay lang kami dito sa gilid ng hotdog. At saka yun. Video. At saka 7-Eleven. Ayun si Kuya Buknoy. Si Kia ay andun din. Kasama si Sopaw. Si Sopaw na upaw. Nandoon. Asan dito sila kuya, no? Ayun mga ka-business, lang kami muna dito. Chill lang mga ka-business. May ginawa lang kami dito. Kaya kami nandito. Kaya, ayan. Wait lang mga ka-business at replyan ko lamang si Bay Papaya dahil si Bay ay chat na ng chat sa akin. Kaya, nasa Japan na kasi kami mga ka-business. Hindi, joke lang. Yun, chat ko lang muna si Bay mga ka-business at balikan ko po kayo. So, yun po mga ka-business, isang magandang gabi po sa ating lahat. At ayun po, nakauwi na po ako. Ay, kakauwi ko lang po galing church. At kasi si Bay kanina ay nakapag-church naman na lang 4. So, ako is 8 PM po ako nag-church at kakauwi ko lang din po. Kasi nga, galing ako sa ka-business house kanina. Hindi po sumama si Bay dahil nga yun, nabanggit ko na din po na masakit nga yung balakang niya. Ay ako kailangan po ako doon dahil nga sa ayan tulong-tulong din doon kila ate kahit papaano 'di ba mga ka-business. So ayun ayun gaya na nabanggit ko rin kanina mga ka-business, bago naman po ako umalis dito sa bahay is naging okay naman po kami ni Bay, although may ayun nga nagka diskusyonan sa mga bagay-bagay. Basta hindi na po namin babagitin kung ano pa yun. Basta sa amin na lang din yun. Privacy na lang din namin. Nagka-diskusyonan. Pero okay naman. Hindi naman malala na diskusyon. Kasi nga diba nakaalis naman ako ng okay naman kaming dalawa. Oh. Mamaya na kasi yan. Mamaya na yan. Ayun. Ano masasabi mo sa diskusyon? Sa ano natin kanina? LQ. Ba't? Ano sasabi mo? Okay na ta, dili? Okay na. Pagkuha na, yun na nga mga ka-business. Part naman din po ng relasyon, mag-asawa, yung mga ganong bagay. Tsaka na ba, yun nga, nabanggit ko na rin yung kila ate kanina. Dun kami sa labas bago kami umalis. Kanina is, ayun nga, nabanggit ko nga kay ate, kila kuya. Yun, ganun pa rin yung payo nila na tama lang din na hindi nyo na pinatagal na may isa sa inyo nagpakumbaba para baga hindi lumala yung away. Okay na yung may isang magpakumbaba. Kasi once na walang parehong magmataas, wala talaga mga ka-business, mahuhulog lang na lalaki yung away kung magpapataasan kayo ng pride. Ikaw pa. Tama. Ano sasabi mo?
Kaya ako mga business kasi medyo ano na talaga yung katawan ko. Masasakit. Pati balakang ko. UTI kasi yan. UTI. Ito yung likod ko. Ang sakit kasi na UTI pa, galing sa balakang papunta sa likod. UTI mo yan. I-try natin yung sambong. Ba't pati likod? Pati dibdib. Yan sa dibdib iba yan. Pero itong sakit mo sa balakang mo papunta dito. Ano yan pa, promise, sa UTI mo yan. Di ba nga, sabi ni Kahimas nung nakaraan is, may UTI ka. Kaya laging sumasakit yung dito mo. Kahit nga sa Ate Vera alam yan yung dito, yung parang buto niya. Kaya nga. Ito. Galing nga yan dyan. Dahil nga yan sa UTI mo. Di ba nga nung inilot ka ni Kahimas, nakita na nga, di ba? Tas yung result din ng medical mo nung nakaraan is, pinabasa ko nga sa best friend ko, di ba? Medyo mataas nga yung uric. Hindi uric, iba kasi yung uric pa sa ano kasi yun. Yun nga, yung sa ano mo sa, hindi, sa urine mo. May nakita talaga. Excuse mga kabisnes, nahatsig kasi ako eh. Yun nga, tapos, iwas ka lang talaga sa, ano pa eh, maalat. Siya kasi mga kabisnes, hindi to mahilig si Bay sa matamis. Tatamis, hindi siya mahilig doon. Yun lang, mahilig sa tuyo, sa bagoong, yun. Isa yun pa. I-try natin, ano lang, sa ngayon, sambong. Kasi, at least yun herbal. Diba mga ka-business, herbal, yung sambong. Paano natin pa? Take ko kay Bay. Siguro bibili kami. Para lang i-ano kung UTI talaga. Kasi sa pagkakaano ko talaga, UTI talaga ito pagka dito nananakit eh. Yun, tapos, yun, nung naalala mo yung dinala, sinugod niyo ako sa ospital kasama sila ate at sila kuya. Ganun yung naramdaman ko yung dito sa gilid ng balakang, papunta dito sa ano ng likod ko na parang hindi ko maintindihan yung likod ko na parang ngalay na di mo maintindihan. No? Ngalay? Na masakit? Hindi man, masakit lang. Oo. Kasi nga, ano yan eh, kukonek yan dito eh. Tama ba ako mga ka-business? Palagay ko parang sa baga eh. Ha? Parang sa baga. Kasi pag humihinga ako, parang mararamdaman ko siya dito. Ano mararamdaman? Parang siyang parang, Lagi naman yan, dati pa yan, tumutunog naman talaga yun pagka ginaganon mo eh. Bakit? Tumutunog ba? Oh, tumutunog ba? Pa-check up ka na lang talaga ulit. Kaysa ganyan lagi. Yan na. So, yun nga mga ka-business. Baka mabash na naman kami dahil sa lagi na lang kami nag-aaway na ba. Hindi naman palagi mga ka-business. May time lang. Oo, hindi naman. Wala namang mag-asawang perfecto. Hindi naman din malalang away. Ganun lang talaga, tampuhan, ganyan. At saka lahat ng mag-asawa mga kabisnes dumadaan sa diskusyon sa mga bagay-bagay. Yung sa amin naman diba is ano ko lang din dahil nasigawan ko, yun, nag-inita ng ulo. Pero at least nagpakumbaba din naman ako, diba? Hindi naman ako yung ako na nga may kasalanan, alangan naman ako pang magmataas, diba mga kabisnes. So ako mismo nagpakumbaba, kaya bago ako pumunta doon, okay naman kami. Nagkaayos naman. So, yun lang po mga ka-business. Pasensya na po kung update lang po muna ang vlog namin for today. Kasi nga itong isa wala sa sa mood. Wala sa mga ka-business. Wala sa condition. So, ayun. God bless po sa ating lahat mga ka-business. Support po natin unang-una po mga ka-business. Ang ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV. Syempre, ang channel ng mga kagwangs. At saka si Ma'am Erlinda Official Vlog. Nakikisuyo po kami mga ka-business na sana po supportahan niyo po si Ma'am Erlinda mga ka-business. Kasi grabe, ang laki talaga ng naitutulong niya sa mga kababayan natin mga ka-business. Kaya sana patulungan natin si Ma'am Erlinda na ma-monetize na po ang kanyang
channel. Opo. Makuha niya yung Watch hour. watch hour tsaka number of subscribers pala pa. 1,000 kasi yung ano eh. Yung ano ni required ni YouTube. Walang problema sa subscriber. Ang problema sa watch hour. Pero sa kanya kasi nasa 700 plus pa lang. Ang subscriber. Kaya kailangan niya rin talaga ng subscriber para makaabot siya. Please mga ka-business, nakikisuyo kami, paabutin natin ng 1,000 si Ma'am Erlinda Official Vlog at saka yung watch hour din po niya mga ka-business. So, ayun lang po. Watch hour rin ang kulang nila, no? Di ba, lito? Ayun po mga ka-business. God bless po sa ating lahat. Birabanat lang po tayo mga ka-business. Advance Happy New Year po mga business. Thank you po. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, Papa Din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, Papa Din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Noong kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo
walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Bira!